Good morning! Sabado na naman mga katiwala. Mag-iiribahan na naman kita digdi sa satuyang programang serbisyong legal. Madya ka mo, mag-urulay-ulay kita kan mga importanteng bagay na may kinaaraman sa lay. Asin syempre sa mga implikasyon po kay ni sa satuyang pagkabuhay bilang mga Katoliko, asin bilang mga Kristiyano. Ang pagpaabot ko po, ini po si Father Attorney Neil Jose C. Aranas, kaibahan niya ito digdi sa programa si Brother Rondi. Ang pagpaabot minin apresasyon, asin inorabuena sa gabos na nagaantabay po sa tuya sa radyo 1008 kHz, siring man sa TV, DCTV Channel 2, kaining sa tuyang istasyon, ang Radyo Veritas. Kada Sabado, alas 9 hanggang alas 10, sarong oras kitang nagkakairibahan, nag-uurulay-ulay kaining mga bagay na may kinaaraman sa legal na aspeto kan sa tuyang pagkabuhay. Kang nakaagi pong Sabado, mga katiwala, pinagdiskutir niya to itong nag-giveaway kita duman sa sarong hapot sa tuya dahil kay itong mainit-init pang issue na may kinaaraman sa labor law. Kaya nag-discuss kita nindikit duman. Narumduman po nito itong kaso ni Aling LV Vergara. So nangyari po sa Mamburao, Occidental Mindoro, na nagsapar siya nin pang-aabuso hali sa iyang amo. As in, nagkaigwa ini na kung marurumduman po nito nin hearing sa Senado, ining siring na kaso. Kaya may na-receive kitang kahaputan manununguduman. Kaya kang nakaaging Sabado, kung marurumduman po nito, pinagdiskutir niya itong mga importanteng provision, lalong-lalo na sa labor law, manunungod kaining mga diretsos, asin mga pribilehiyos na dapat ako onin sarong kasambahay na arog ki Aling LV Vergara. Ito bilang kasimbagan po sa kahaputan sa tuya. For the past weeks and months, we've been discussing about marriage. Itong kasal. As in, kasalan. Laban sa kasal. Para diskutir ta po itong manunungod sa mga grounds for annulment, grounds for the declaration of nullity, absolute nullity of marriage. Ito sa tuyang pinagdidiskutir. Pero gusto kong tawanin ini na balanse, ining diskusyon na ini. Tama, sabi kita kayan, kanaklan sa tuya. Si Father ngaya, tamili abogado, tigtok do ang lugod ngaya sa tawo, pigpaaram sa tawo ko, ano ang mga dapat gibuhon, tanganing ang marriage sa indang madissolve. O sa indang, o paano kami masuway bilang mag-agom in case na nakukuami ang samuyang sadiri sa siring na mga sitwasyon o predikamento. O yan digdi kita sa Catholic perspective, Catholic touch, o manunungod kang marriage. Aram niya to padagos, sabi ko nga ni kayan, pagirumdom sa mga mapakasal, as in nagpapakasal, nakalaog na mismo sa sakramentong inikan matrimonyo, na kamo po nanuga sa lambang saro. You have made your vow to love each other, to live with each other, for better, for worse, for richer, for poorer, in sickness and in health, as in dinugtungan pabaga po nindo yan, until death do us part. Kaya kang last week, tigistorya ko sa Indo itong experience ko na one time nagbiyahe ako as naghapit, tanganing magkaon sa sarong karinderiya. Sabi ko sa sadiri ko, pagkaon pala sa sarong karinderiya, gariman sa na ini sa buhay nin mag-agum pwede tang ikumparar. Aram nindo ko ngata, sa karinderiya baga, sa lalong-lalo na sa turo-turo, pag-abot mo dyan, maturo ka. Kung arin ang gusto mong kaunon. Kang nakaturo na ako, kang gusto kong kaunon, nagtukaw na ako. Pagtukaw ko na, hiling ko sukataning kong table, ay ito pala, mas masiram ito.
Oh, naka-order na ako. Gari man sa napalan pag-agom, pagkatapos mong magpili, oh, may nahiling kang mas maray pa, maray palan ngay, ito na lang pinakasalan ko, ta mas maray itong agom, kang madihon ko, dahil mo naman iyan magiginibo. Iyan ang tandaan ta po. When you said, your I do, iyan na I dong iyan, panghabang buhay iyan. It may be I do, maybe the shortest sentence, but remember, it involves a life sentence. Panghabang buhay na commitment sa lambang saro. Kaya tig-isip ko po niya na mag-segue kita, tigdi sa mga magayuno na nabasa ko, pinag-research kong advices coming from marriage counselors o mga padi na nag-eskwela, nagkapot kaining mga marriage counseling na mga programa kan manlain-lain na dioceses. Ano ang mga tigsasabi ninda? Tanganing, maski nga ni igwa kamong na-experience na kadipisilan, day manlugod tulos-tulos ini makapagdara sa indo sa desisyon na. O, taday kita nagtakao yun, tamay siring kita kaining problema sa tuyang pag-ibahan, o, magsiblag na kita, magsuway na kita. O, bako iyan pasil. Ta sabi ko nga ni, itong mga tigsaysay ko sa indong mga grounds, i-involve man po ito, girom dumunta, nin proseso. Dahil man tulos-tulos na, tanahiling ko ngayang psychologically incapacitated ining agum ko, iyon na, pwede na, kay puhantay yan, i-allege and probaran sa korte. Nahiling ko ngayang homosexual, or ining sa kuyang agum bisexual, or drug addict, tulos-tulos, ma-apply ka na kay tinago ngayon sa kuya kang oras na kami ikinasal, tulos-tulos, automatic, iyo na, pwede na. Iyan ang mga aligasyon na iyan, iyan ang mga grounds na iyan, kaipuhan pa po iyan na purbaran. Kaya, magayon, habang kayang isave ang marriage, magayon na hihingawahon kang mag-agom asinurumdum mo ninda permi itong sinumpaan ninda kan sinda ikasal. So, ining mga advices na ini na gusto ko pong itao sa indo, makatauman lugod nin giya asin inspirasyon, lalong-lalo na enot, gusto kong i-address ini duman sa mga may plano pa sanang magpakasal. Then, syempre, ikaduwa, duman sa mga nakalaog na sa sakramento ng matrimonyo, nakalaog na sa inaapod niya tong contract of marriage. How do we handle things whenever we are confronted with difficulties, with hurdles, and syempre, ining mga inaapod niya tong mga pagbalo, challenges sa saindong married life. So, digdi kita sa sisay sa tuya baya, ining mga plano pa sa nang magpakasal. O, dangugunta ining mga nagkapirang mga puntos na sinabi kan mga eksperto regarding marriage. Mga sabihon ta guides or magtatao sa tuya nin enlightenment about kaining gusto tang laugan. O, dumango na kita sa mga planong magpakasal. Sabi kan sarong librong nabasa ko, getting married is not entering your dream castle. Kaya baga malaog ka, pag nagpakasal ka, malaog ka sa sarong kastilyo, kastilyong buhangin. But it is entering a construction site. O, pag mapakasal ka, maagum ka, dahil ka maghuna, na ikamalaog sa sarong castle, magayuno na castle, na garibaga paglaog mo duman o nagabos na hanap mo. Imbes ilaag mo sa isip mo na pag ika nag-agom, gari ka naglalaog nin sarong construction site, na kung saan matugdo ka pa sana nin kastilyo, mapuon ka pa sanang maglaag nin mga pundasyon, digdi sa imong pinag-aapod na dream castle. Kaya, dahil tayo ni construction site, parehas kamong malaog digdi sa inaapod niya tong marriage, you will build your dream castle together.
magtatabang ka mo. Day pwedeng sulalaki sana. Day pwedeng sumabayi sana. An matugdok. Kundi kamong duwa, magtatabang na magtugdok kung ano man na klaseng kastilyo ang gusto nindong mahaman sa indong pag-ibahan. Kaya tanganing ining sa indong dream castle mahaman, dapat na ining dream castle na iniigwang deep, strong, and sturdy foundation. Dapat igwang makusog na pundasyon kay puhan hararom. Kaya baga ining mga nagpapakarasal, usually sa interview, tigahapot ko, how long have you known or have you been together? Siyempre, so passage of time will possibly determine kung kurano mo kararom na kamidbid. Iyan na sa imong papakasalan. Si sa hinduan, mapakasal sa sarong tao, dahil niya talaga midbid. Na dahil niya talaga pinag-adalan kung anong klaseng personalidad na igwa ini. Takaipuhan ining makusog na pundasyon, mga katiwala, sa matrimonyo, dahil ining pundasyon na ini, maski ano kung makusog, maski ano pang unos, atubangon ka ini, dahil ini basta-basta matutumba. Yan. Importanteng tandaan niyan kan mga nag-iisip pa sa mag-agom. Maghingowa ka muna, magkaigwango na nin marhay, makusog na pundasyon an sa indong pag-ibahan. Tanganing pagkamo nagsabat nin anuman na unos sa indong pag-ibahan, day ni maging dalan, tanganing marumpag sana itong pundasyon na sa indong ilinaag. Takong gibo sa light material sana. Madali man iyan maulag. That's why, ining mga couples planning to get married, they have to make sure that their marriage and relationship, tandaan po ini, is built on God. Diyos. Dapat ang fondasyon, Diyos dapat ang focus, Diyos dapat ang sentro kan sa indong relasyon bilang mag-agom. Kadakol na mga marriages, if you notice, na dahil nagpo-prosper, na nararaon, saro man sana ang rason, liningawan, isinantabi ang Diyos sa buhay ninda bilang mag-agom. Kaipuhan, if you want a happy and successful marriage, always remember that God must be the foundation, He must be the focus, and He must be the center of your relationship and marriage. Ang Diyos iyo dapat daa, sabi kan sarong eksperto, He should be the unseen leader and head, not the unseen visitor. Bako sa ng simpleng bisita sa indong harong, sa kastilyong buhangin na sa indong itinugdok, kundi siya mismo ining leader or head, pamayo, asin namamayo kan sa indong pag-ibahan bilang mag-agom. Nadangog ko nga ning nagsinabi kan sarong barkada ko, an pag-agom ngaya bako ngaya suba-suba, hindi talaga madali ang pag-aasawa. It's like you are in a circus. Gariyaong ka sa circus with lots of twists and